Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, manhunt operations sa mga salarin sa ambush sa dalawang pulis sa Sultan Kudarat pinaigting pa ama ng isang biktima na nawagan ng hustisya. 1.9 billion pesos na halaga ng iligal na droga na kumpiskado ng PIDEA sinunog sa Quezon City. Pag-imprenta ng balota para sa 2026 BARM parliamentary elections nagsimula na. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Pinaigting ng Police Regional Office o Pro-12 ang manhunt sa mga salarin sa pananambang na ikinasawi ni na Patrolman Apollo Pagurayan at Patrolman Jorel Bulios, kapwa miyembro ng 1202nd Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 12 sa Barangay Tinumigues, Lambayong, Sultan Kudarat noong July 7 Martes. Pinangunahan ni Pro-12 Acting Regional Director Police Brigadier General Alan B. Manibog ang inspeksyon sa pinangyarihan ng krimen kasama ang mga opisyal ng Pro-12 at Maguindanao del Sur Police Provincial Office. Nakiramay rin siya sa pamilya ni Bulios at nanawagan sa publiko na magbigay ng impormasyong makatutulong sa agarang pagkilala at pagdakip sa mga salarin. Ayon kay Manibog, isang armadong grupo ang pangunahing tinututukan ng mga otoridad, ngunit hindi pa maaaring isa publiko ang pagkakakilanlan nito habang nagpapatuloy ang investigasyon. Samantala, nanawagan ng hustisya ang ama ni Bulios at hinimok ang mga responsable na makonsensya at managot sa pagpatay sa kanyang anak. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang motibo ng pananambang. Tuluyang inalis sa sirkulasyon ang 1.91 billion pesos na halaga ng iligal na droga matapos itong sunugin ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA sa Cosmopolitan Memorial Chapels and Crematory sa Quezon City noong July 8, Miyerkules. Winasak sa pamamagitan ng thermal decomposition ang mahigit 335 kilos ng iba't ibang uri ng ipinagbabawal na droga, kabilang ang 279.6 kilos ng shabu, 55.6 kilos ng marijuana, ecstasy, diazepam, pseudoephedrine, liquid marijuana at tulin. Pawang mga ebidensyang iniutos ng sirain ng mga hukuman matapos magamit sa matagumpay na pag-uusig sa mga kasong droga ang mga ito. Ayon kay PIDEA Director General Undersecretary Isagani Nerez, mahalagang tuluyang sirain ng mga kumpiskadong droga upang maiwasan ang drug recycling at matiyak na hindi na muling makararating sa mga komunidad. Nasaksihan ang pagsusunog ng mga kinatawan ng Dangerous Drugs Board o DDB, Department of Justice o DOJ, Department of the Interior and Local Government o DILG at iba pang law enforcement agencies at media. Nagsimula na noong July 9, Huwebes, ang paglilimbag ng mga opisyal na balota para sa 2026 Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary elections sa pangunguna ng National Printing Office o NPO at Commission on Elections o COMELEC. Kasabay nito ang paglagda ng dalawang ahensya sa isang Memorandum of Agreement bilang paghahanda sa halalang nakatakda sa September 14, 2026, ang kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro. Ayon kay NPO Director Nicole Bacolod, pangunahing prioridad ang katumpakan, seguridad at integridad ng bawat balota. Samantala, ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU, COMELEC Bangsamoro Information Office o BIO, at Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS ay nagkaroon ng media orientation sa Cotabato City hinggil sa BARM elections, Bangsamoro Peace Process, Electoral Code, Media Safety at paggamit ng Automated Counting Machine o ACM upang palalimin ang kaalaman ng media sa nalalapit na halalan. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.